So, ayun. Natapos ko na yung sa low vibration. Okay? So, ngayon, explain ko naman kung paano naman if ever nasa higher vibration ka. Yung grateful ka lang, thankful ka everyday, masaya ka na kahit sa sarili mo lang, kahit walang ibang tao. Bonus na yung kung meron ka kasama. Ayun. Pero, mas maganda pa rin talaga kung ikaw pa lang happy ka na. Okay, you find your happiness within you. So, grateful ka, thankful ka. Actually, sa pag-thank you pa lang kay God, binibless ka na niya into many ways. Pero, ayun lang. Kasi, nakafocus ka dun sa mga bagay na hinihingi mo. Tapos, ayun. Lagi mo silang chinecheck. Okay? So, paano naman if ever nasa higher vibration ka? Grateful ka, thankful ka, prayerful ka, hopeful ka, ano pa ba? Positive mindset ka, go nang go ka lang. Tapos araw-araw, nagmo-move ka lang, ginagawa mo lang yung dapat, at saka ini-enjoy mo lang yung mga bagay-bagay at pang araw-araw. Without pressure, with receiving all the freedom at saka positivity in ourself, in our life, and in every people na nami-met natin. So with proper setting of healthy boundaries. Ayan, so ganun ka. Aware ka sa sarili mo, aware ka sa energy mo, and so on. So, nasa higher vibration ka. Simple as thankful ka lang. Ganon. So, ang maiintindihan naman dyan ni universe, marireceive niya yan with higher vibration. So, dahil mirror si universe, so, re-receive niya, maiintindihan niya na sa higher vibration ka. Ayun, babangga ito sa kanya dahil energy to, frequency to, vibration to. Ngayon, dahil tayong lahat ay energy, vibration, frequency, hindi ito dediretso sa iyo, kundi dediretso sa community. So, sino ba ang mas marami sa community? Diba? Mas marami ang nasa low vibration. Mas maliit yung mga taong mga positive lang, go lang sa buhay, hindi pressured, or they just embrace life with positivity at nakafocus lang sila sa kanilang sarili with hope, prayerful, and grateful people. So, ganun sila. At sila yung isa sa mga, yung mapipil mong magaan sila. Ayan, magaan yung energy nila. They just enjoy life with love first sa sarili nila. Kasi magsisimula yan palagi sa sarili. So, syempre, pag nasa higher vibration ka, frequency or energy, it will take time. Kasi syempre, hahanapin pa universe yung kalibel ng iyong vibration, which is nasa higher vibration. So, patience is the key. Hindi natin masasabi kung kailan, saan, pero sa mga taong nandito sa level of energy na to, they really know deep within their truth na may mga blessings through other people. Kadalasan hindi natin sila kilala. And they just give you the help, the love, the understanding, in many ways. Hindi man ito pera ang diretsyo na darating sa'yo, pero sila yung magiging instrument papunta dun. At ito pa, they were instrument to be your answered prayer. Ganun sila. They will be the instrument for your blessing. So, hindi dediretso na ganito na agad. Small siya, tapos step by step. Makikita mo pag nasa positive ka. Pag masyadong nasa ganun ka ng level, prayerful ka lang,
at saka nakikipag-usap ka lagi kay God, kay Yahuwah, nakikita mo yung mga bagay na kailangan mo, darating na lang siya. Hindi mo siya kailangang ipilit, hindi mo siya kailangang paabutin. You just focus on everyday life na kailangan ito yung gagawin mo at satisfied ka na. Hindi mo kailangang i-overthink. Happy ka lang kasi nagawa mo, tapos thankful ka sa sarili mo kasi ayun yung pinaka dapat importante. Mahal mo yung sarili mo, inuuna mo yung sarili mo. Hindi naman yung selfish way ha. Positive nga, 'di ba? So inuuna mo yung sarili mo para ikaw naman ay makatulong din sa ibang tao. Depende to kasi dapat may healthy setting of boundaries. Kaya baka naman sa ang bait-bait mo na, ayan, ini-choose ka na pala, minamanipulate ka na pala. So, dapat aware ka rin sa surroundings mo. So, every now and then, you were making decisions or planning or sa mga buhay or everyday encountered na pangyayari sa buhay, before making decision or committing to every people, you need to pray. You need to talk to God. You need to balance and you need to thank God. At saka, ayun, maniwala ka lang sa Kanya. Tapos, trust the process, trust divine. Kasi lahat ay may tamang oras para ibigay ito sa iyo. So, hindi kailangan na magmadali. Kasi pag nagmadali, ang nangyayari, nababangga tayo sa mga taong hindi para sa atin. Mga taong magdadala ng malaking lesson sa atin. Anyway, if you are very a challenging person, anong tawag doon? Mahilig sa challenge. Ayan. So, go sa low vibration. Kasi marami ka dong mamimit along the way. Pero kung gusto mo naman na nasa harmonious lang yung buhay mo with proper guidance and love and satisfaction sa sarili mo, you embrace freedom, you embrace malinis na gawa, malinis na konsensya, doing your services, doing your work in a fair way. Mamahalin ka ni Saturn. Ayan, the planet of karma, the planet of time, and the planet of teachings, lesson, discipline, etc. So, para siyang yung ating Father dear, di ba? Yung ating mga ama, or si Papa God. Ayan. So, kung si Jupiter sa astrology or sa birth chart mo ay the planet of luck and expansion, si Saturn naman, the planet of karma, siya yung mga moments natin na tinatawag nating himala. Ayan, ganun siya. Giver siya. Napaka-giver niya in terms of nasa fair at saka malinis na intentions, malinis na gawa, at malinis na focus ka lang sa sarili mo to grow. At saka prayful ka lang, hindi lang sa sarili mo, kundi sa lahat ng tao. So, yung truth mo, kailangan alagaan mo yan. If ever man, you manifest it and you prayed it, do it with fair, do it with love, at saka araw-araw mong mahalin yung sarili mo. Kasi dyan lahat magsisimula yung grow. Yung mga yung happiness na hindi mo mahanap sa ibang tao kasi andyan lang siya sa sarili mo. So, una, pag nasa mga situation ka or nasa pinaka mahirap na sitwasyon ka at dinadoubt mo na yung sarili mo, first, say sorry to yourself, then pray, then talk to God a lot, then pray to God a lot. Kung gaano man kabigat at kahirap yung situation mo, pray more deeper and love yourself more deeper. So, ayun lang. Thank you so much. At saka,
Ayun. Follow for more.